Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin po yung kaso ng flood control anomalies kung saan nasabit yung mga senador at na-mention din po yung ilang kongresista at kasama sa nabanggit si Martin Romualdez kasi po parang lumalabas sa mga kwento po mga kababayan. Parehas yung bigat ng pagkakasabit po ni Martin Romualdez at saka yung mga senador, lalo na kay Chis Escudero. Hindi po malinaw yung mga statement po ni Ping Lacson. Yan sabi ni Ping Lacson, Blue Ribbon to recommend case build-up versus Romualdez. Yan sabi dito sa report ng GMA. Senate President Pro Tempore Ping Lacson on Wednesday said the revised partial Blue Ribbon Committee report will recommend the continued gathering of evidence against former Speaker and later Representative Martin Romualdez in relation to his alleged links to the flood control controversy. Lacson, chairman ng committee ng Blue Ribbon, clarified that Romualdez will not be included in the list of personalities who will be recommended for preliminary investigation under the partial report as there is not enough evidence to show his connection to the issue. In the case of Speaker Romualdez, hindi siya for preliminary investigation kasi nga walang validation, walang corroboration, unlike doon sa iba. O diba, mga kababayan? Iba ang level ng pagka-mention kasi ng mga witnesses kay Martin Romualdez. In fact, yung uniko na witness, si Gutesa, hindi ma-validate kasi nagtago na. Hindi na po nagpakita. Kasi pag dininig mo yung pinakinggan mo yung mga balita as if guilty na si Martin Romualdez po. Ang pagkakasabit niya tulad ng mga pagkakasabit ng mga senador, hindi po ganoon. Walang corroboration kay Martin Romualdez. Pinipilit nila na idiin si Martin talaga. Loko talaga po ito mga propagandista. Pilit na pilit. Dinidiin talaga, dinidikdik si Martin. Yan balita ito kapon kay Speaker, sabi ni Ping Lacson. Ang recommendation doon sa kanya, iporso yung mga ebidensya na nakalap patungo sa preliminary investigation. Pero wala pa doon. So more on fact-finding o case build-up at saka yung inirecommend siya para yung AMLAC magsagawa ng tracking kung may mga tracking ng mga movement ng accounts. Sabi ni Ping Lacson, should there be sufficient evidence on hand to support the allegation of whistleblower or Ligotesa, Lacson said that the Blue Ribbon Committee will recommend in its final report the conduct of a preliminary investigation against the former speaker. In the case of Speaker Romualdez, sabi ni Ping Lacson, kasi diba, ang naging basihan lang sa pagre-rekomenda sa kanya yung statement ni Gutesa. Hindi pa naman kami umabot doon sa uling pagdinig kasi partial nga ito. At saka, kung magkaroon ng pagdinig ng halimbawang merong validation o corroboration doon sa paglilink kay former Speaker Martin Romualdez sa final report ng Blue Ribbon, mapapalitan yon. Masasama na siya doon sa irerekomenda for preliminary investigation. Ang problema, walang corroboration kasi nga walang mag-corroborate sa kwento ni Gutesa. Siya man lang ang nagkikwento. Kaya po, malabo mga kababayan, nile-level po sa pagkasabit ni Chis Escudero in other senators. Mas may corroboration sa pagkakasabit ni Chis Escudero at iba pang mga senador, yung tatlong senador, si Chis, si Jinggoy, si Villanueva. Talaga itong mga propagandista po. Kaya ako, minsan, sawa na ako sana dito sa mga kwentong ito. Kaya lang, paulit-ulit po ang paglabas ng mga propaganda. Pilit na pilit, mga kababayan.
Kahit po sa ICI findings, no direct link established. So sabi dito, prior to the Blue Ribbon proceedings, the Independent Commission for Infrastructure had already conducted its own review of the flood control project processes and fund flows. The ICI's findings did not establish any direct involvement of Romualdez in project identification beyond legislative appropriations, contractor selection, fund releases, project execution, technical inspection, and acceptance. Yan malinaw po. The ICI review underscored a structural distinction. Congress authorizes appropriations, but executive agencies implement projects. The operational chain, including bidding, engineering design, procurement, inspection, and payment, lies within implementing departments and local executing units. In its assessment, no evidentiary link was identified tying Romualdez to irregular project implementation. This structural separation is critical. Legislative leadership does not equate to operational control. Nagets na ninyo? Whereas mga kababayan, kay Chis Escudero, malinaw po, sa kaso po ni Chis Escudero, malinaw may pinag-ugatan. Yung flood control kickbacks, may sistema, may halaga, may komisyon. O ito yung mga allegations. Mga kababayan, laban kay Chis Escudero. Si Senator Chis Escudero ay sangkot sa isang sistematikong kickback scheme. Kaugnay po ng flood control projects. Ito yung mga important details mga kababayan. May tinukoy na listahan ng proyekto. Magkano? 1.4 billion ang involved na pera. 20% yung komisyon na kaakibat po. Structured allegation ito, may numerong tinutukoy at isinasalarawan po. May direktang testigo na tumuturo sa kanya. Ano to? Yung testimonya po sa Blue Ribbon sa Senado. Sino yung witness? Si Roberto Bernardo, dating DPWH USEC. Under oath siya, mga kababayan, sinabi niyang may 20% commitment para sa mga proyekto. May aktual na deliveries, 160 million at 120 million pesos respectively. Ang pera binigay kay Maynard Ngo. Detalyado po. Tinutukoy bilang bagman, allegedly ni Escudero. Nagets na ninyo mga kababayan yung pagkakaiba ng dalawa? Pinalalabas nila mga kababayan kasi sa mga kwento, nililinaw natin ito, na yung mention kay sa mga testimonies kay Speaker, dating Speaker Martin Romualdez, parehas ng pagturo ng mga witnesses, ng testigo kay Chis Escudero and other senators. Malayo po. Malayo. May money trail po. May pattern. Pati yung insertions na 42 billion. May pattern na na-establish sa investigasyon po ng Blue Ribbon. Yan ang malinaw. Si Chis Escudero, imbis na sagutin yung issue po, itinuro si Martin Romualdez. Si Martin daw yung punot dulo. Wala nga pong pinirman doon sa Baykap si ang may pirma kayo. Nalangin itong mga taong ito. Di ba po mga kababayan, siya yung may pirma, tuturo ng iba. Malinaw po yung sabi doon sa Blue Ribbon, ayon mismo kay Ping Lacson, chair ng Blue Ribbon, no validation niya, no corroboration. Hindi siya isasama sa listahan para sa preliminary investigation, sabi niya doon sa balita kahapon. Kasi walang dokumento, walang paper trail, walang audit finding, walang COA report, walang money trail, walang kontraktor na direct lang nag-uugnay. Walang kontraktor na nagsabi, si Diskaya, nang tanungin, usapan na niya sa inutusan daw ni Martin. Usapang lasing pala. Pero mismo si Diskaya nagsabi, baka niya nagamit lang yung pangalan. Hindi siya sigurado. O di ba?
mga kababayan. Kaya malinaw. Gusto lang talaga idiin si Martin. Gustong isama. At least sa kwento, sa propaganda. Di ba po? Kaya pag pinaghambing natin yung involvement, malinaw po. Kay Chis Escudero, may testigo, may COA findings, may money trail, may pending cases. Umiiwas sa ebidensya po. Nagtuturo ng ibang personalidad. Di ba? Si Martin, walang testigo. Yung lahat na testigo, palpak. Piki yung yung pirma ng abogado. Walang audit finding. Walang dokumento. Walang rekomendasyon ng kaso. Pero nagkusang daan siya, mga kababayan, para sa investigasyon. Kaya malinaw yung sabi ni Ping Lacson. At saka kung magkaroon ng pagdinig ng halimbawang mirong validation, halimbawa pa lang yan o corroboration, halimbawa, doon sa paglilink kay former Speaker Romualdez sa final report ng Blue Ribbon, mapapalitan yon, masasama na siya doon sa irerekomenda for preliminary investigation, hindi kaso, hindi recommended for case filing, preliminary investigation. Naintindihan na po ng mga propagandista. Kaya lang talagang intentional po. Pinipilipit ninyo yung kwento. Huwag ganun po. Yung panawagan po natin, mga kababayan, dapat maging fair tayo. Kung may ebidensya, di magkaso. Diba? Kung may testimonya, pakinggan. At kung may testigo. Kaya lang yung testigo nagtago. Ayaw makross-examine. Si Gutesa, nagtago na. Kasi nga, hirap, mga kababayan, siya sa papaliwanag ng kanyang affidavit na mas familiar pa si Marcoleta kaysa sa nag-execute. Tinuturuan pa si Gutesa. Kung may pera ng bayan na nawala, panagutin yung nagnakaw. Yun ang ating panawagan po. Hindi yung magtuturo kayo ng wala mang ebidensya. Lahat lang po haka-haka. Ang malina po, yung 142 billion, hindi yun propaganda. Kasi actual na insertions yun, na na-discovery po, na booking. Kapag billion po na ang usapan ng pera na involved, hindi po pwedeng umiwas sa pananagutan. Dapat po yung accountability kasi, evidence-based po dapat ang accountability. Hindi po yung allegations-driven. Tama po, mga kababayan. Ayan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.